Alamin natin ang reaksyon ng isang eksperto sa unang araw ng hearing proper ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ang isang political analyst at host ng 4 Alas. Walang iba kundi si Sir Ronald Llamas. Magandang gabi, Sir Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya at saka Jeff. Okay, ano po ang inyong masasabi dito sa unang araw ng hearing proper sa impeachment ni VP Sara? Happy or sad? Medyo weird lang na hindi siya dumalo dahil for a long time, last year, ay nagreklamo siya na hindi na naririnig yung kanyang side. Na kinakailangan niyang maipresenta yung kanyang mga argumento at yung kanyang posisyon. Ngayon, binigyan siya ng pagkakataon ng Justice Committee, ay ayaw naman niya. At para hindi natin makalimutan, yung Supreme Court mismo ang nagsuggest na magkaroon ng ganitong klaseng hearing. Hindi ito dati kasama sa rules on impeachment ng House. At dahil sabi ng Supreme Court ay kinakailangan niyang magpresenta o magpaliwanag dun sa mga articles of impeachment laban sa kanya, isinama ito as dun sa 6 na addition dun sa rules of impeachment ng House. Nagalit nga yung maraming tao rito dahil sabi nila, this is a judicial overreach. Pero in spite of that, sinunod pa rin ng House yung ganong klaseng proposal o desisyon ng Supreme Court. No? Kaya medyo weird lang na may pagkakataon siyang sumagot, magpaliwanag, ngayon ay ayaw niya at binanatan pa niya yung Justice Committee. Oo nga. And sir, ganito lang, para sa mga nanonood ngayon na medyo nalilito, bakit mayroon pang clarificatory hearing or etong mini-hearing na sinasabi at meron pa tayong trial proper sa Senate? Ano pinagkaiba daw po nito? Well, ang trabaho kasi ng House sa ating konstitusyon is to impeach. Ang trabaho ng Senate ay para maging trial court, whether to convict o ma-absuelto. Malinaw yung rulings na yan. Nagsampa ng kaso sa Supreme Court ang Vice Presidente na sinasabi na hindi siya binibigyan ng tamang hustisya dito sa impeachment. Kaya ang sabi ng Supreme Court, di sige, may mga technical na weaknesses daw yung impeachment at isa rito ay itong ang kanilang recommendation na nagdagdag ng 6 na steps dito sa impeachment. No? Hindi ito nanggaling sa House, nanggaling ito sa Supreme Court batay sa sinampang kaso ng Vice President. Ngayon ay nagrereklamo siya. Hindi naman ito nanggaling sa House. Ang ibig sabihin lang kasi ng mini-trial or semi-trial ay para ma-distinguish ito dun sa opisyal o formal na trial sa Senado. No, actually, ang tawag dito ay hearing. No, hearing. Kahit ano pang tawag dito, this is just a hearing. Wala ritong magiging conviction. Walang guilty or not guilty po. Wala pang ganun. Yes, sa Senado 'yon, no. Gusto lang marinig ayon sa Supreme Court decision, gusto lang marinig yung side ng Vice Presidente. Ang tawag siguro sa korte natin dito parang arraignment. Para tignan kung may basihan ba yung kaso. Ayun na nga. So, may ibang rin kasing nagsasabi na yung hindi niya pagsipot kanina or ng kampo niya, no, ay maaaring strategiya nila ng kampo niya dahil syempre gusto raw muna nilang makita yung mga ebidensya laban sa kanya. At baka in the long run, no, sa Senado na lang siya sisipot. Actually, alam na nila yung mga ebidensya dahil nasa articles of impeachment yun no, na sinampa laban sa kanya. Kaya hindi rin nag-hold ng water yung kanilang paliwanag. Ayaw lang talaga niyang ng impeachment trial. Kaya ang paliwanag niya, doon na siya haharap sa Senado. Di sige, pero ipagpapatuloy ng Justice Committee yung presentasyon ng ebidensya. Batay doon sa articles of impeachment na nasampa sa Kongreso. No? Kaya siguro naghahanda yung tatlo lang naman yung pwedeng gawin ng Vice Presidente. Dumalo, hindi dumalo, o kaya ay magsampa sa Supreme Court uli. Medyo nakakatawa lang, magsasampa siya sa Supreme Court, yung Supreme Court nga ang nagpasya na magkaroon ng ganitong klaseng proseso na dati wala naman.
O nga po, at humingi siya ng due process at eto, binibigyan siya ng pagkakataon na magbigay na ng kanyang side pero hindi naman siya dumarating. Tama po. Correct. At ang ginagamit ng dahilan, bakit may mini trial? No? Bakit may mini trial? Hindi naman to trial. No? Hindi naman to trial. This is a hearing. No? Walang guilt or innocence na pagpapasyahan dito. Alam naman ng Vice President John dahil abogado siya. No? Unless nakalimutan niya. At meron po ba kayong nakikitang posibleng maging balaki dito sa pangangalap or ito yung pagpresenta nga ng mga ebidensya dito nga sa hearing na ito na ginaganap ngayon? Well, baka isang gawin ng Justice Committee na hindi pa naman nila pinagpapasyahan ay isabpina yung kanyang bank records. No? Yun. At dyan siguro ayaw na ayaw niyang mangyayari. Pwede siya magsampa sa Supreme Court para ma-TRO yan. Pero yan yung magiging controversial in the next weeks na magkakaroon ng hearing itong Justice Committee. Opo. Pagkakaroon yata ng 4 na hearing itong Justice Committee habang bakasyon ang Kongreso. At pagkatapos ng 4 na hearing na yan ay baka ipasa na nila sa plenary kung siya ay i-impeach o hindi na mangangailangan ng 1/3 ng Kongreso. Okay, sir, huling tanong na lang mula sa akin. Di ba sinasabi nga parang parang political process nga itong impeachment kung tutuusin. Realistically, sir, ano ba talaga mas mabigat ngayon yung political inclination mo kung kanino ka or ebidensya talaga? Kasi kahit gaano kalakas ang ebidensya partner, kung talagang ikaw ay desidido ka na ito iboboto mo, ay hindi ka natitingin dyan kahit gaano kalakas yan. Sir, gaano kahalaga pa rin itong mga ebidensyang ito? Well, nako-complement sila sa isa't isa. Yung legal, judicial evidence at saka yung political decision-making ng Kongreso. Dahil kung wala naman talagang batayan yung impeachment, wala naman talagang 120 million na ginastos in 11 days. Wala naman talaga yung testimony ni Las Cañas na nasa ICC ngayon as a witness na sinabi niya na reyna ng Tokhang si Vice President Sara. Kung wala naman talaga na sinabi si Vice President Sara na ipapapatay niya yung presidente at yung asawa nito, etc., walang, kahit duda ako kung merong congressman na bumoboto to impeach. Duda rin ako kung may senador na i-convict siya. Pero kung merong ebidensya, tingin ko ay mas lalong lalaki yung possibility nung political aspeto, which is basically numbers. Mas lalong dadami yung boboto para siya ay i-impeach or pagdating sa Senado, i-convict. Dahil tingin ko mahalaga itong kung matutuloy itong pagsabpina ng bank accounts, that can be a game changer. Dahil hindi lamang siya ay ibubunggo sa kanyang SALN, kung hindi makikita gaano ba talaga kalaki yung agwat sa kanyang SALN at sa kanyang hidden wealth. At saan ba nanggaling itong perang ito? Ito ba ay nanggaling sa mga anomalous sources o ito ay nanggaling sa mga lehitimong mga negosyo? Kaya this could be a game changer. Interplay ng political at saka ng ebidensya. At saka baka mas lalong maging interesado ang taong bayan kapag pumasok na itong issue ng bank accounts. Dahil sa ngayon, sa totoo lang po, ang dami pong problemang iniisip ng ating mga kababayan. At malamang ay hindi na sila ganun ka-interesado sa isyong ito. Tama, Ninya. Pero non-sequitur yun eh. Yung sinasabi halimbawa nila Robin Hood Padilla, nila Rufus Rodriguez na ang daming problema ng bansa, bakit gagawin yung impeachment? Non-sequitur yun eh. Ibang usapin yung accountability dahil sa pagnanakaw at mga anomalya, ibang usapin pa yung ating state of emergency or crisis. No? Nagko-complement nga yan eh. Kaya tayo may crisis dahil merong corruption sa ating bansa. Kaya hindi siya magkahiwalay. Sige po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Ronald Llamas. Anytime, Ninya at saka Jeff.